Magandang oras mga ka-good news. Nako, ito na. Binasahan ni Risa Hontiveros si Duterte sa kanyang mga kasalanan. Ito yung EJK, extrajudicial killing, ng mga nagbibinta ng druga, mga gumagamit ng druga noong pag-upo pa lamang ni Digong. Ito yung halos gabi-gabi ay mayroong namamatay na 30 katao sa buong Pilipinas kapag nag-operate ang kanyang mga pulis. Ayon sa mga balita ay dahil sa reward money ay kaya namamaril, kaya pumapatay kasi sa bawat mapatay ay mayroon daw matanggap na reward money. Kaya ito hindi lang pala mga drug pusher at user at mga nagbibinta, kundi mga inosenteng bata, mga binatilyo ay naisama sa pamamaril na ito. Narito si Risa Hontiveros sa kanyang recollection sa mga biktima ng EJK. Ating pakinggan. Mga nanlaban daw kasi yan, sabi ng ating mga pulis. Kung kampanya talaga ito laban sa droga, bakit tinatayang 122 na bata ang napatay, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol na walang kamuwang-muwang? Nanlaban? Yung 32 na namatay sa Bulacan sa loob ng iisang gabi noong 2017, lahat ba yon nanlaban? Talaga? Eh yung 26 kataong patay sa isang gabi rin noong 2017 sa Maynila naman, nanlaban? At sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas, my message to you is this: there is no honor in punishment like tokhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Ito ang panahon na napakasikat ni Digong dahil sa pag-upo niya ay ito yung kanyang plataporma, ang linisin ang Pilipinas sa droga. Ngunit, paano naman yung mga inosenteng namamatay? At kahit na hindi inosente, ay may right to live ang mga yan. Dapat meron silang tinatawag na due process. Pwede naman ikulong. Pero sabi ni Digong, punong-puno na daw ang mga kulungan. E di magpagawa ng bagong rehabilitation, kulungan para sa mga drug addict. Kasi kahit mga drug addict yan ay may kaluluwa yan, may buhay. At yung iba dyan ay may pag-asa pa na magbago. Maliban na lamang yung iba na talagang hindi na baliw na, hindi na mababago. Pero madetermine naman dyan, ang mga yan, madetermine ng mga doktor kung pwede pa bang mabago ito o hindi. Kaya pwedeng bigyan sila ng pagkakataon. Yan ang pagkakamali sa panahon ni Digong. Kasi 3,000 mahigit ang napatay ng mga pulis. Walang mga konsensya. Buti hindi dinadalaw si Digong ng mga multo, no? Kung ako ang nabaril noon, dadalawin ko talaga si Digong gabi-gabi. Kasi siya yung nag-utos. At hindi lang yan, dahil sa utos niya, may kasama itong reward money. Ngayon, ang reward money na yan ay konektado yan sa Pugo. Dahil ang Pugo ay of course nagbibigay sa gobyerno noon. Kaya yung pang reward money ay galing daw yun sa Pugo. Kaya interconnected ang mga ano na ito, ang mga nangyayari. Kaya itong EJK ay dapat namang mayroong managot talaga. Kaya ito, tamang-tama na itong panahon ngayon. Kaya ito na yung tamang panahon na kasuhan ang dapat kasuhan kasi wala ng immunity ang dating presidente. Pwede na siyang makasuhan sa ngayon. Kaya Senado at ang korte na lamang ang husga sa mga ito. Okay, so atin ang tambayanan ng mga susunod na kabanata diyan sa Senado para malaman natin ang kalabasan nito. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at ingat. God bless us all.